ko na lang. Ayan, ang taray naman! It's another Sunday night dito sa pinakabagong program ng Radyo Binyan, ang Gandang Linggo Binyan! Ayan! Nakakaano na tayo, nakakadalawang episode na tayo. Parang kailan lang yung last episode True, parang kahapon lang. Dito na naman tayo. So, kamusta ang inyong nagdaang linggo? Kamusta? Ayun na, medyo busy kasi nga 'di ba nag-leave ako dahil galing ako sa Davao, so medyo naghabol ako ng mga na pending na trabaho. Kaya medyo hindi ko na malaya na weekend na pala ulit. Ang bilis, no? Sabi nga nila kasi pag bare months na, pag pumasok na ang September, para daw hinihila na yung Totoo, ang dali ng ng umaga, tapos ang bagal ng gabi. Oo. Minsan parang maalimpungatan ako, anong oras na 3 a.m. So makakaidlip ako ulit. So pagising ko, ay, naku, late na ako. Kasi parang, ay, ang sarap matulog, ang lamig na. Totoo. Bukod sa kasi tag-ulan, medyo lumalamig na rin talaga ang weather. Pero pag umaga, ang init-init pa rin. Pag tanghali, Totoo kaloka. na. Lalo ako pag di ba panggabi ako pag uuwi tapos tanghali medyo magigising ka talaga kasi mainit yung singaw nung nung bahay. Pero yung weather natin ngayon, napaka-unpredictable. No, 'di ba? Uulan mamaya, tapos mamaya araw na naman. Oo, nakakaloka. Kaya, ingat pa rin mag-vitamins, ang sodium ascorbate, huwag kalimutan. Kasi, hindi na ascorbic acid, no? Kasi nakakaano daw siya. Oo, sodium ascorbate na. At syempre, may mga sakit pa rin. Usong-uso sipon, ubo, kung ano-ano pang sakit. Kaya, palakasin natin ang ating mga katawan, kumain ng healthy, ganon, At syempre mag-vitamins. keep hydrated pa din, Nay, kahit True! At saka prioritize sleep talaga. Yun Totoo yan. talaga. Yes. Hoy, bago ang lahat, magpakilala muna tayo. Ako po si Led Sobrepeña. Ako po si JB Abanyo. Ako po si Maria Bernadette Lumibaw. Ayan, syempre. Kaming tatlo muna tonight, ha? Wala yung iba nating mga kasama. Wala si Kuya Keka, biglang may racket. Tapos si Rian Ansha naman ay may quizzes and exams. Wow. Ganda! Dapat 100 yan, Nay. Ang ganda. May quizzes, may exams. Nako, ipagpatuloy mo lang yan, Rian, para matataas ang grades. Oo. Yes. So, ako naman ang week ko, galon, syempre, sa At saka office. si Miss Girly, Nay. Tita si Girly. Girly. Oo, busy-busy din si Tita Girly. Ang daming ganap ng lola mo, nagpapayaman. Pakiambunan po kami, Miss Girly. Baka naman. Basahin muna natin yung mga comments bago tayo magchikahan. Sige. Ayan, si Kuya Keka nakikinig. Kuya Leandro Bawica ng Team Avid. Magandang gabi po. Yes. Ayan, tapos si John Michael Nava na nanonood din. Gandang linggo, Mama Led, JB, at sa inyong magandang pang-host na si Bernadette. Si Ariel Cariaga, ang nag-iisang yeye. Fresh ni Tito JB Abanyo, sabi niya. Correct. Ariel Cariaga. Rafi Paz, Bulactial, Dieter Dan, Marsilia, Joey Altejos. Hi, Joey, ka-workmate yan. Hi, Joey. Oo. Ayan, baka may babatiin kayo. Ako, siyempre, binabati ko yung aking pang second week pa lang natin, pero avid listener and watcher natin sa FB. Yan ang aking pamangkin. Yan si Honey Grace. Hello sa inyo dyan. Ay, Siyempre yung Shana. nanay at tatay ko and mga kuya ko and pamangkin ko and some workmates ko. Hello. Mga taga-tuloy ba to? Si Mami, si Carl, sila, Mary Ann, mga kapitbahay namin dyan. Magandang gabi. Batiin ko rin pala si Michelle Olazo, ang aking kagandang nanay. Yan, she's also mga taga Santo Domingo din. Hello po. Ako ang week ko, yun nga sa office sa Bichato. Tapos pumunta kami ng civil service, kumuha kami ng certification. Alam mo ba, nangarag kami. Bakit na? Ang hirap mag-commute na. Saan kayo kumuha na? Santa Cruz or sa Maynila? Sa Panay. Kinuha namin Panay Avenue. Oo. Sa Quezon City. Doon yung pinaka Oo, regional office ng District 4. Tapos, Region 4. Region 4A doon. sa Oo. Panay Avenue. Tapos ang hirap na mag-commute. Papunta madali kasi magbabas ka lang, bababa ka ng Magallanes, MRT na, Yes. pabalik. Ang hirap, walang bus sa EDSA, walang walang Pasita or Binyan. Ang nakakaloka pa minsan, bakit kaya pagka umuulan, doon pa yung mas lalong nagiging traffic, nagiging Lalong walang congested. masakyan. Oo, nakakaano, diba? Kasi parang na-stress na kami, hindi na kami nag-MRT pa Ayala. Sabi kasi ganun daw ang Ay, gawin. talaga convenient talaga yun. Ganun din ginawa. Oo, parang nangarig kami kasi kumbaga pagod na pagod kami, ang init.
nag-ano kami, baka sakali na may dadaan na, bas wala talaga. So, napasakay kami sa Star Mall. Nag-van kami. Pabalibago. Mahirap. Bali mahirap paalabang kung- lang yung nasakyan niya. Nay. Oo. Hindi, nagpababa kami sa Carmona exit. Meron na doon. Mahal ang pamasahe. Sabi ko nga, ay, Oo, Nay. pag taga-Binyan ka, kawawa ka pala pag doon ang trabaho Oo, mo. totoo, Kasi Nay. mahirap pala talaga yung pagdadaanan. Pero, kudos sa inyong mga taga Laguna, taga Binyan, nagtatrabaho sa Manila kasi Grabe. ang sipag nyo po. Sobrang traffic din, Nay, lalo pag peak hours. Mm-mm. Usually kami mga nasa Alabang, pag peak hours, may mga na-experience kami. 2 to 3 hours ang biyahe, nalilate kapag sobrang congested. No? Oo. So, sana pag natapos yung mga ginagawang build, no, umayos yung traffic. Marami. Ako minsan ang experience ko dyan pag may kumukuha sa akin ng let's say mga Event, event, minsan oo. hindi ko pinupuntahan pag walang sasakyan. Kasi ang hirap talaga. Totoo yan. Minsan yung TF natin napupunta na lang sa sasakyan. At saka syempre hindi naman pwedeng pagpupunta ka ng event or gig ay ngarag ka pagdating doon. Lalo ako front ako. Kaya diba? buti na lang nauso yung mga angkas-angkas. Yeah, yes. Lalo na pag tanghali, mag-aangkas ka ba? Siyempre, ang init. Pagdating mo sa event, amoy ano ka na, Hulas amoy ka na. uwian ka na. Papunta pa lang, amoy pa uwi na. Siyempre, oo, sa ating mga performer, importante Totoo. yung hygiene. Yung, dapat hindi ka amoy pawis, hindi ka oily. Siyempre. Hindi mo kang dugyot. Oo. Kasi di ba ang laki nung binabayad sa'yo, tapos mukha kang Mukha kang ewan. amoy ano ka. Lahat ng dinaanan mo, nasa damit mo. True. Yung amoy, oo. Si Maria Bernadette, kamusta ang mga gigs mo nitong nakaraang linggo? It was a blessed week kasi meron akong mga naging events. Shala, baka naman! Oo nga maliit na bagay lang yun. Pero syempre sana magtuloy-tuloy lalo sa ating mga performers. Vermont na, ayan na talaga, sagsagan as we may call it. Tatagusto naman tayo sa pader. Oo. Sana. Yan naman ang gusto nating mga performers pag December. Maraming events. Sa totoo lang, Oo. nung past pandemic years, 2 years, kahit papano meron. Meron. Kahit papano, oo, meron pa rin. Hindi nawawalan, talagang mahal tayo ni Lord. Tsaka dyan din nag-emerge yung through online na nagpe-perform ka. Pwede Online Naranasan ko concerts, yan. then through Gcash yung... Tsaka sa TF, hindi ako nag-ano na, yung kahit magkano, go! Yung katawan ko ay inaano kong available para sa lahat, kahit sabay-sabay yan, go, kunin natin yan. Sa bagay kasi kahit tumuha nga ka sa bahay, wala naman darating sa yung After ng December, wala na ulit. Yung na ulit. grabe. Oo. So, kaya, sa mga kumukuha dyan sa mga events, pwede kami. Pwede po kami. Oo. Makikisabit na lang po ako para sa cordon bleu. Ang sarap na, ang namimiss ko pa yung mga pagkain sa mga Yes, events. totoo. Nananaba ako pagka Berman na kasi hindi mo mapigilan eh. Kagabi may event kami ni Kuya Keke, ang sarap ng food, kalderetang baka, Grabe. carbona, ang sarap in fairness. Shanghai. Walang Shanghai. Walang Shanghai. Naku, pag walang Shanghai, hindi pwede. At saka ang walang kamatayang fish fillet. Pare-pareho lang naman ang lasa niyang fish fillet, nagkakatalo lang yan sa sauce. Totoo. Oo. Kung kano kasarap yung mayo na kasama niya. Oo. Sa akin dapat may lechon. Mahirap pala yung Oo. Hindi kasi para makapag-Sharon tayo. Yes. Diba? May mga events sa ganyan, ang bait-bait nila yung nagpapasharon talaga sa mga performers. Tulad kahapon, ang laki ng cake na pinauwi sa amin, kaloka. Sayang. Ang sarap-sarap. Happy birthday kay Ayesha, sa anak ni Maring Noah. Ayan. Yeah. Belated happy birthday, Ayesha. Oo, tas nanganak pa yung event, kukuhalin pa niya kami ulit sa October, wedding. Yan ang maganda kasi pagka ginagalingan mo yung performance mo sa isang event, talagang manganganak at manganganak yan ng iba pa. Pero isa lang talaga yung naloka ko. Yung, ang daming bata, 10th birthday eh. Okay. Nagkaano ako, siguro gawa ng pandemic. Ano ka? Parang nagka-anxiety ako. Nasa pag sobrang crowd. Hindi ako makahinga. Yung andun yung mga bata, hindi ko sila parang hindi ko sila maganon. Yung parang natatakot ako dikitan sila. Feeling ko may sakit ako, mahawaan ko sila. Or parang nagkaganon yung ako. ganun na feeling. Oo, parang hindi ako makahinga. Grabe. Hinayaan ko si Keka talagang tsumikan. Hindi ko alam kung saan ako pupwesto kasi ang daming bata ang kukulit. Hindi mo alam kung saan ka pupwesto. Parang sabi ko, nakakaloka ha, may ganito na pala akong ano. O, tumatanda lang ba? Oo. Kasama na rin. Oo. Kalerky. Isa lang talaga ang hindi tumatanda. Ang ating nag-iisang tita Girly How. Grabe si Miss Girl. Kagabi kasi, nandun sila sa Santa Lucia East. Kasi, ano yung reyna ng
Queen of the East right. contest, gay contest. So, isang linggong busy si Tita Girly kasi sa mga business niya, sa mga ganap niya. So, panoorin natin ang kanyang eksena. Pasok, Tita Girly. How? Tita Girly. Ayan, ang tayo naman ni Tita Girly. Betcha by Gali. Wow. Wow. Sino ba mga binibetchabay nyo? Show me! Para mga artista. Mahirap mang bet siya ngayon. Oo. Yes. Trabaho muna tayo. Work lang. Bet. Hanggang bet lang tayo. Mm, Pwede bet namang lang. bet mo, pero hindi mo naman kailangan i-pursue. Yes. Basta yeah. yung bet ko na alam niya, bet ko siya. Sa akin may mga bet ka, so, pademure. Grabe! Ako pag nag-bet ako, hindi ko pinapansin. Alam mo, may magandang suplada. psychology May yun. ganun ako. Oo. Bet ko siya, pero sinusupladahan ko. Ay? Inaano ko siya. May pagana. May ganun. Hindi ko alam kung bakit, siguro defense mechanism yung ganun ba. Kasi parang nahihiya ako pag nalalaman nila na bet ko sila. Yung Very babaihan yung ganun. nagpapaligid. Grabe kaya pala. Oo nga na yung muna pansinin. Di ba, may ganyan kasi pag alam mong bet mo sila, painom ka naman. Pag Ayun. nagpainom ka, isang buong batalyon pa Yes. yung kasama. Biglang may mga friends na kasama. Basketball team yun. Tapos wala ka namang ma-achieve. Wala ka! Ay, grabe ang day. Tapos kadalasan pa yung chararat na friend, yun yung demanding. Grabe, no? Yung Ay, kailangan may yan. payosi, may Oo. papulutan. Grabe. Kung sino yung chararat, siya yung nandataot ng Becky, siya yung maingay sa inuman. Siya yung maoy. Tapos siya yung umuubos ng lechong manok. Grabe, based on Meron na yan, sino na experience. yan? Sino yan? Kaya ito nga yung mga ganap ni Tita Girly, tignan natin. Kasi nagpunta nga siya ng Santa Lucia, nag-guest daw siya. So, ang peg daw ay Rock Kineme. Sa isang event doon ng Churros. Kaya tignan natin yung mga yung ganap niya. Tita Girly. Tita Girly. O, ayan. O.
tingnan mo ng outfit ng lola mo. Artista, no? In fairness kay Tita Girl. Parang guest siya sa isang As a talent. host. Okay. Ano bang tawag sa ganun? Talent competition. Hindi yung nagtuturo sa mga workshop. Mga workshop. workshop. Okay. Siya yung guest kasi sponsor yung ano nila, yung Paumi, yung product nila. So ayan ang outfit ng lola mo. Ng OOTD. Rock. Si Bernadette, madalas ganyan din ang mga peg, di ba? Kasi, Yes, oo, oo. Pag banda-banda ka, dapat medyo out of ano ka, yung... Talaga, syempre, pagka-performer ka, kaya ka nga nandun, dapat, kakaiba ka talaga. Oo. You should speak like talagang performer ka. Talagang pasabog. Walang kaba. Yung Yes! parang ikaw na talaga yung pagtitingin ng mga tao. Alam na nila agad. Oo. Ay, di ba? O, diba? Ay, ang tita girly mo. Fairness sa tita Oh. girly mo. Oo. Siya lang. May GB sila. GB shoes. Isa sa mga sponsors. Nako! Naks naging naman. success ko yan nung nag-aaral ako. Matibay. Oo. Matibay. Grabe yung GB na yan. Pero mas matibay pa rin yung mga gawa sa Marikina, sabihin nyo. Ibang levels. Tita Girl. Yung daing tao ha, in fairness, sa Santa Lucia Mall. So, abangan natin next week si Tita Girly kasi meron siyang content na gagawin. Dito Yes. sabi niya. May pa-hep-hep hooray kaya sila, Tita Girl. Nagpapaagal. Grabe! So, ayan na nga. Inaabangan ko talaga yung yung mga content ni JB. Kasi ang ganda ng content mo last week. Yung Last week yung Luming Batangas. Loming Batangas. Lomeng. Saan naman kaya ang next na mo, destination? Tingnan natin. Oo. Sama naman. Ayan, sige. Tingnan natin, saan kaya pupunta si Kuya JB? Ayan, tingnan natin. Saan yung trip ko ngayon? Ikaw kung ano nung pinagtitripan mo, ha? As a tripper. Ay, mamaya may blind item ako, nakakaloka galing kay Kuya Keka. Grabe, Oo. ang hati kong cake. Hindi ko kinakaya. Ayan, panoorin natin ang trip ni JB. Let's go! For today's trip ni JB, we are here at airport kasama ang aking team for today. Yan, kami ngayon ay lilipad papunta saan? Yeah, papunta ng Mindanao and we are here at Davao International Airport. Opo, tama po kayo. Kami po ngayon ay nasa Davao. Yes. Ayan, syempre, photo op. And after namin mag-photo op, diretso kami dito ngayon sa Mama Steel for our lunch. Ayan. Ayan ang kanilang mga menu. Panghimagas, concoctions, all-day pastil, breakfast, and yun na nga. Ayan, naka-order na kami. Everything with pastil. Ayan. Syempre, lahat ng pagkain dyan ay may pastil, kaya nga Mama Steel. And ayan, syempre, after namin mga maka-order, kain na kain. Dahil syempre, mga somehow napagod din sa biyahe and magpapahinga. So after namin mag-check-in sa aming Airbnb, kinagabihan pumunta kami sa kanilang Rojas Night Market para sa aming dinner. And ayan, dito kami kumain sa booth nila ate na puro mga inihaw. Yes, and iba-ibang klase ng inihaw. Syempre the usual mga ihaw-ihaw and may mga seafoods, iba't ibang seafoods din yan. And ayan, diba? Syempre, hindi natin papalagpasin na kanilang mga drinks. Buko juice with evaporated milk and iba't ibang makukulay na juices. Syempre, hindi din namin pinalagpas for our dessert ang kanilang sikat na black charcoal ice cream. Yes, tama po kayo, charcoal ice cream. Yan, in fairness, masarap ang kanilang mga ice cream. Diba? Pati kami mukbang vlog ata ito. Hindi yan, mango float, charcoal, ube, avocado, and others. And syempre meron din silang ukay-ukay, the usual night market. Ayan. Sobrang dami ding tao. After nga kami umuwi na dahil, ayan, maaga nga kasi kaming babiyahe papunta sa aming first day tour. Ayan, ay pupunta po kami sa Samal Island. Yon, doon po namin gagawin ang aming pinakaunang day tour for this trip. Ayan, sumakay kami ng Roro for 15 minutes. Ayan, 15 minutes. Then, kain na ulit for breakfast. Ayan.
Unfortunately, nakalimutan ko yung kinain ko. Basta ano yan, baka na may sabaw na parang tinola. Tapos sa kanila naman pusit. And after namin kumain, pumunta na kami sa convenience store para sa mga kakailanganin naming gamit and pagkain. Kapag nasa bangka na kami, nasa island hopping. Ayan nga. Ayan, bumili kami 7 liters ng water for today. Ayan. Ito na kami sa bangka na aming gagamitin. Ayan o. Kita na agad ang ganda ng tubig. Ang linaw. Siyempre yan, orientation muna with Kuya. What are the do's and don'ts and ano ang itinerary namin for today. Saan din kami pupunta? Siyempre, meron din silang medicine kit and ayan, ang aking team getting ready, nagsusuot na ng life vest for our safety. And for our first island, ayan ang Wishing Island and ayan ang magiging view sa kanilang view deck. Wow, di ba ang ganda? Ang linis ng tubig, ang ganda, ang linaw. Siyempre, picture, ayan. Ganyan kami mag-photoshoot, ang daming nakatutok na camera para hindi napapalagpas sa mga moments. And ayan, yung parang sa cliff diving na nakakatakot. So, here are the results, ayan. And ganito ang itsura dun sa cliff deck, di ba? Ang ganda, ang linis ng tubig. Ayan na nga. Dumaretso na kami sa Starfish Island para mag-photoshoot ulit. Ayan, para kaming mga model naman talaga dyan. And ayan, tamang syempre, swimming na din. And here are the results ng aming Starfish Island na photoshoot. Pero in fairness, ang daming starfish talaga dyan. Ang sunod na pinuntahan naman namin, after mag-swimming, ayan, balik na kami sa aming sasakyan and pumunta kami dito sa Blue Eagle Resort. And ayan yung view, ang ganda, parang Tagaytay lang, no? Pero sobrang presko and aliwalas. And ayun, after nun, dumaretso na kami dito ngayon sa Montfort Cave. Montfort Bat Cave. Ayan, syempre para tingnan ng ating mga fruit bat. Yeah, fruit bat. Ayan po. Syempre, lakad ng konti. Ayan na yung entrance, yung pinakabukana ng Bat Cave. Sobrang haba niya. And ayan yung pinakasimula. And dyan palang maamoy mo na medyo mapanghi. Syempre, dahil yun sa dumi ng mga panike. Ayan, syempre, ito ang ang pangalawa, ang sinasabi nilang UP o University of Panike. Doon kasi nila pinapalaki yung kanilang mga paniki at tinuturo ang paano lumipad at mag-survive. Na yan naman ang male wards. Nandiyan naman daw mostly mga lalaki ang mga paniki dyan. Hindi yan, nakakita kami ng bayawak na nanginginain ng paniki. Ayan o, diba? Ito sa Mills Ward pa rin yan sa likod, di ba? Ang daming paniki. So, syempre, papalagpasin ko ba ma-experience kung paano maging paniki? Ayan, no? Di ba? Picture pa paano lipad? Diyan na po natatapos ang aming Samal Island Tour. Syempre, abangan nyo naman ang aming Davao City Tour. San pa ba? Dito lang sa Trip ni JV. Bye! Ayan! Ay! Iba ahonero. Grabe. Ahonero. Pero hindi namin na-expect pero medyo mas mura siya doon sa ina-expect naming gas. Parang magsisave ka lang talaga for that trip and ayun. Lapang, 'di ba? Yun lang naman ang magastos sa travel, lapang. Surprisingly medyo mura compared sa ina-expect namin na gas. Kung hindi ka maarte. Ang gusto kasi namin pag nagbabiyahe kami sa mga lugar, tinatry namin yung mga parang karinderya delicacies nila talaga, yung luto nilang Doon mo talaga matitikman yung authentic na pagkain. Yes. Kasi Oo, minsan kasi tulad ako, ayoko kasi nung maanghang, ayoko nung yung kaya ayoko nung iba, halimbawa, let's say pupunta ako ng Bicol, tapos ang mga tinda sa karinderya, maanghang. So, hindi ko kaya. Maghahanap ako ng fast food. Ako naman, ang challenge naman sa akin, hindi kasi ako mahilig sa ganong masyadong matabang baboy and hindi ako mahilig sa seafoods. So, ang challenge sa akin, puro manok or baka lang binibili ko pag nasa ganong lugar. So, ayun naman, medyo challenging lang. Pero, may mga kasama naman kaya medyo tipid din kapag ayun ang masaya pag marami kami. Maganda talaga kasi pagka yung pupunta ka marami kayo. Tsaka yung kung ang bahay niya na rent nyo may lutuan,
pwede kayo magluto. Ayun, sa nag-Airbnb kami na. First time ko lang. And may kumpleto yung set, utensils, may mga induction cooker, rice cooker. Pero dahil pagod na nga din kami, pinipili na lang namin sa gabi na mag-grab. Oo. Kasi parang kesa may grab doon. Yes, meron Shala. naman. Oo. Meron naman, medyo malayo-layo lang. Pero, ayun, pinipili na lang din namin mag-grab para ipahinga na lang din since Oo. bakasyon naman yung pinunta doon. Reserve nyo yung energy nyo. Ayun, kaya tinatry naman namin sa almusal and tanghalian yung mga karinderya. Karinderya. doon. Mura, masasarap na as in. Oo, maganda yung mga ganun. Kumusta naman yung mga locals doon? Yung Sobrang babait and ayun nga yung isang kasama ko sa tour, nakalimutan niya agad yung phone niya sa airport. Pagkalabas namin, parang may tumawag agad na doon sa kasama ko na kung sino daw, tatlo kasi kaming huling umihi or gumamit ng comfort room, dalawa silang babae and may tumawag agad na doon sa isa sa mga kasama namin na kung sino daw yung nawawalan sa amin ng phone. Ay, bongga. Kaya ayun, naibalik agad. Kaya may good impression agad sa amin. Pasakay pa lang kami nung service van namin. Si Kuya Keka kahapon, alam mo ba yung TF niya sa event na wala? Nahulog niya, tas hindi na niya nakita. Ay, grabe. So, ang daming tao. Siyempre, mahirap naman magbintang. Mahirap, yes. Oo. Tinignan niya sa CCTV, wala, hindi niya talaga nakita. Kasi yung mga pwestong pinuntahan niya, hindi abot ng camera. So, hindi na niya nakita. Oo. So, ayun, doble ingat lang din po. Ayun, pag bumabiyahe din, doble ingat tayo sa mga, hindi naman natin, syempre, ma-judge yung locals. Pero, doble ingat pa din tayo sa mga lugar na lalo na yung naglalagay ng wallet sa, sa back mga pocket. back pocket. Oo, Ay. mag-ingat kayo doon. Kami pag nagta-travel, usually meron kaming isang maliit na pocket para dun sa mga... Oo, dapat may bag ka. Lahat dun mo ilagay. Yeah. Hayaan mo ng gulo-gulo yung laman. Basta sigurado kang lahat dun mo lang makikita. Yes. Pero Oo. alam mo sana lahat ng mga locals ng every city or mga provinces, sana ma-realize nila na dapat gawing mong ikaw ang representative ng ano mo, you represent your town. Sana yung pakikitungo natin sa mga turista Kulturang sa ibang town, Pinoy. ipakita natin. Oo. Huwag tayong gumawa ng hindi nakakaganda ng image ng town natin. Yes. Ayun naman yung maganda na experience namin sa Davao na as in, wala talaga kaming masasabing masama if ever may makwento kami. Kasi sobrang babae at respect pag may tinanong ka, ang haba nung sasabihin sa'yo para mas maintindihan mo. And nagtatry talaga sila mag-Tagalog since Tagalog na tayo. Nagtatry sila mag-Tagalog para ma-explain sa amin maigi kung ano yung mga ang tagal ko na rin hindi nakakabalik ng Davao. Pero nung unang punta ko, ang ganda nga. May inuman sa dagat. Yes. Oo, nung time na yon kasi diba sabi, hanggang 12 lang daw. Oo, hanggang 12 yung mga bar. Pero yung inuman na yon sa dagat mismo, hanggang umaga. Ang saya naman. Tsaka yun ang maganda sa Davao kasi disiplinado talaga. talaga. Walang nagkakalat. Oo, yung mga regulations and rules nila, ini-implement talaga Totoo, nila. totoo. Kaya, Hindi naman totoo yung bawal mag-yosi, Hindi. Meron May silang mga designated ka. areas. Oo, So, huwag kayong kabahan, huwag kayong matakot na pumasyal. Kasi, Kasi sabi nila, Mindanao yun, medyo magulo. Pero I know. wala kaming na-encounter na kahit anong gulo or kahit minimal na away. Wala. Sobrang organized and huwag kayong matakot mag-travel kahit sa part ng Philippines. True. Kasi alam ko as much as possible talagang ginagawang tourist-friendly ang buong Pilipinas. Especially, dito din sa Binyan, ang sarap din mag-travel dito. Oo, ang daming ang ganap. dami na kayo nagsasabi sa akin, Binyan na ba yun? Di ba, Sabi ko, sobrang oo, laki ng di ba? pinagbago. Parang vegan. Parang Sobrang nasa tourist-friendly na Ang ng ganda Binyan. talaga. Mas dadami pa yan na mga eksena dito sa Binyan dahil talagang tinatrabaho yan nila Mayor Arman, nila Vice Jel, Konglen at ni Sir BJ Bor. Yes, hello po Oo. sa aming Big 3 and Sir BJ. Ayun na, pag may nagtatanong din, kung tinatanong tagasan kami, proud na proud kami, taga Binyan po, taga Santa Rosa, kasi Oo. nakaka-proud. Diba? Tsaka ang nakakaloka lang dyan, ang alam nila, Maynila yung Binyan. Yes, kasi nga medyo Lahat katabi. Oo. Kasi magkaano lang eh. Ano itsura ng Maynila? Okay ba doon? Parang, ay, hindi po ako taga Manila, taga Binyan po ako. Pero okay po sa Manila, yung ganun. Parang, akala nila part ng Manila ang Binyan. Oo. Hello kay Tiffany Lux, ang Michelle D ng Binyan. Siyempre, Mama Shellan Sagon. Ayan. Happy birthday kay first runner-up Mr. Binyan Oliver Abak. Kay sa nag-iisang Angelo Gapan, hello. Lady Vina Sabit, ang sexy actress ng Barangay de la Paz. Belated happy birthday din daw sa ating Miss Binyan, Angela Muramatsu. Ay, belated happy birthday. Hello.
Batiin ko rin syempre yung aking pamangkin. She's watching right now. Hello, Natalie Hart! Ay, taray ng name, ha? Naman. Ani Karunungan Giko, magandang gabi. At kay Tita Felicitas Naval, magandang gabi Tita. po. Ayan, ang ating mga team Avid. Next week, abangan nyo po, meron kaming mga ipamimigay na prizes. Courtesy of Tita Girlie How. I also, my cousin is watching. Then, hello, Betty! Oo. Yan, ako. At ito na ang isa pang pinakahihintay ng ating mga minamahal na binyanense. Ayun. Ang showbiz chika at iba pa ni Rian grabe. Ansha! Exciting! Talaga ba? Ganon! Mabuhay Pinya Nene, Rian Ansya. Alamin natin ang pahayag ng mga Pinya Nene tungkol sa issue ng 12 days suspension ng It's Showtime. Kaya, tara, samahan niyo ako. Mabuhay! I'm Grace Katie Bonagua and I am the representative of Laguna for this upcoming Lakabininan Turismo Pilipinas. And my opinion on that issue is, since they are seen in a national TV, they should be responsible on the words that they're using since they have a large audience that includes children, youth, and also adults. And they should be a great example as they are the role model and there are a lot of people that they inspire. Thank you. Regarding sa 12-day suspension ng MTRCB sa noontime show na It's Showtime, siguro kasi sumunod lang sila dun sa kung ano man yung policies and regulations nila being MTRCB. Pero after ba nun, ng 12 suspension, ano na mangyayari? Di ba balik na din naman and then hindi na rin naman nabura yung issue. Ayan lang. Pero okay na din siguro yun. Kung nasunod. Para sa akin po, parang nabigla lang din kasi bihira naman din ako manood ng Showtime. Pati maganda rin naman po yung palabas po na yun. Kaso parang nalungkot din po kasi nakakapagpasaya siya ng sila na mga tao. Tuwing lang Ano din po kasi, like, pag sa iba pong straight celebrity sa television, parang pinapayagan pa rin po nila yung mangyari ng gano'n. Like, wala man pong, di lang man po ina-affect yung television show na yun. Pag LGBT na yung gumagawa, medyo nagiging sila, sensitive. Parang nagiging malaswa na sa paningin. Pero kapag girl boy, okay lang. 12 days suspension of Showtime. Para sa akin, parang unfair naman, tsaka parang OA naman sa 12 days suspension. Well, for me, ano ba ang mas bastos? Yung mag-asawa naghahalikan tulad ng ginawa ni Senator Tito Soto at ang asawa niya sa Bulaga? O yung magjowang vice ganda at ayaw na kumakain lang ng ice gamit at daliri? Ngayon, kung magsasurvey tayo ng 20 bata, para tanong kung ano ang mas bastos dalawa, tingin nyo ano ang mas bastos sa mga mas na edad? Well, MTRCB, for me, if you found guilty to those people who commit mistake, then definitely, you should be able to give an appropriate punishment to those people like Vice Ganda and Ayon Perez, but not the entire program of the Showtime. Thank you. Ang sabi po namin sa 12 days suspension ng Showtime ay orin mo na sa tanghali. Nalulungkat at namimiss mo. Unaway. Namimiss ko sila Vice Ganda, Kakalan Curtis. Nakakatamad ng manood ng sa tanghali pag iba pinapanood. Hindi na masayang kumain sa tanghali. Sa akin po, okay po sa akin na i-suspend po sila. Pero hindi naman po as in totally na okay. At mali rin po kasi yung ginawa nila since po naka-broadcast po sila ng live sa TV. Siyempre po marami pong nanonood na mga bata. Alam naman po nila na yung MTRCB ay may rules po na sinusunod and lumapag po sila doon. Kaya dapat lang po na sumunod po sila doon sa suspension na binigay po sa kanila na 12 days.
maging aral po sa kanila yon para po hindi na po maulit yun. Masasabi ko doon sa 12-day suspension nila sa Showtime. Wala pa naman talaga sila declare talaga yung nila, program nila. Para sa akin, kasi lahat naman may issue, kumbaga, parang pinapalaki lang nila yung issue about doon. Hindi ko alam kasi kung yung pagkain ng icing or may sinasabi pa sila doon sa article nila about sa iba-ibang issue na kay Jong may nasabing hindi magandang words, kay Bong, ganun din, di ba? So, lesson learned na lang, dapat matuto tayo na kung ano yung mga ibibigkas nating mga salita, di ba? Maging safe lang tayo. Nungot ako dahil na pension yung showtime. Kung wala yung showtime, wala siyang lahat ng tao. Dahil yung showtime, nagbibigay ng lahat ng saya ng tao. Oh, so kayo, ano bang palakpakan natin si Rian Ansha? Dahil yung na-interview ngayon, ano kaya ang pinakain ni Rian dun sa mga na-interview niya? Lalo na kay Hyper sa Maniego at dun sa dalawang poging baget. Grabe, no? Iba talagang atake ng Nairia. So ano masasabi nyo? Hindi pa naman nangyayari yung suspension. Wala, napapanood pa rin naman ng Showtime, pero malalaman natin sa mga sunod na araw kung anong mangyayari. Kasi parang ilalaban pa yun eh. Yes. Ilalaban pa, pwede pa silang mag-apila. So, malaman natin kung ano ang mangyayari. So, ano masasabi niyo? Ang problema kasi dito prior ditong nabigyan sila ng suspension, meron na pala silang 2 warning na na-receive. Kasi nga meron silang mga nasabi rin na mga hindi talaga dapat maririnig eh. Ayaw ni Tiffany Kilato ng ganyan at ayaw ni Tintin Tanding Kuborha ng ganyan. Happy birthday! Happy birthday! Oo, so yun na nga, may mga dati na silang nagawa, may mga violations na daw. Kaya daw nangyari ito. Kasi hindi naman daw yung mga board members ng MTRCB ang nagrereklamo, kundi mga tao daw talaga. May mga tumatawag daw talaga. Siguro ang hindi lang siguro maganda dito ay si Lala Soto kasi ay anak siya ni Tito Soto na rival show ng It's Showtime. So siguro nagkaroon ng conflict of interest. Doon nakikita ng mga tao. Pero may point din naman sa MTRCB may point sila. Nagbigay sila ng warning bago magkaroon At least, diba, binigyan namin kayo ng warning. Sana, nag-comply kayo, nakinig na kayo. Ang ano lang siguro dito talaga, kahit pasabihin ni Lala Soto na nag-inhibit siya, hindi siya bumoto, hindi naman siya yung na gano'n ang gawing suspension, masasabi pa rin ng tao na, hoy, kaya mo ginawa yan kasi anak ni yung kalaban, parang gano'n. May masisilip at yun yung unfair doon. Magiging unfair talaga yun. Pero pagkatapos mayroon ding question doon sa isang eksena sa kabilang show na yung parents niya, si Alan Gamboa, nagyakapan. Yung parang pinupog ng halik. Mag-asawa naman yan. Parang gano'n yung sinabi niya sa interview sa kanya kay Lala Soto. Tapos doon pumapasok yung sabi nga nung bagets na pag straight, okay lang. Pero dahil LGBT si Vice, masagwa. Parang ganun. Tapos, ayun nga, parang, nakalimutan ko yung sasabihin ko. Ayun, doon din talaga pumapasok yung, hindi talaga mawawala sa issue yung pagiging LGBT. Part ng LGBT community ni Vice. So, medyo marami-raming usapin. Oo, siguro na lang, iwas na lang sila, Ate Vice sa Kasi marami pa rin talagang konserbatibo. Kultura ng Pinoy talaga. Hindi mawawala. Hindi talaga nawawala kahit in this modern age na masyado na tayong open, di ba? Oo. Meron pa rin talaga. At meron pa rin talagang mga masagwang salita na hindi naman talaga dapat na-fear. Oo, lalo syempre yung time slot nila is family ang nanonood niyan, lahat nakakanood. Okay lang sana kung yung show niya na, di ba, GGV na midnight na pa-midnight na okay na. Like dito sa program natin, kahit gustong-gusto na nating magbakla, hindi natin diba? Hindi talaga pero pag pwede. podcast yan, pwede magmurahan kayo dyan, magsalita kayo ng Pero pag dito kasi, syempre, hindi na tayo sure kung sino na nanonood sa atin, sino nakikinig, may bata, may matanda, merong mga ka-age natin na nasasagwaan pa rin talaga. Oo. Pero hindi naman natin sinasabi na mga ipokrito sila or Nasa kultura talaga ng Pinoy kasi yun. Tamang oras para sa mga
Oo. Ganung bagay. At saka sinasabi nga nila, sa suspension na yan, hindi lang naman si Vice at si Ayon ang maaapektuhan, lahat yan. Oo. So, Pero yun nga, so kahit hindi sila ma-air sa free TV, makakapag-air pa rin sila sa kanilang mga social media accounts like YouTube. Oo. So hindi naman ibig sabihin ay magpapahinga sila like dati kasi na-suspend na ang Showtime yung kay Osang. Yes, yung naging... Nagsalita siya about teachers. Oo. Yes. Na-suspend sila. Parang- Ang ginawa nila, nagpasok Pinalitan sila ng ibang show. Magpasikat. Tsaka pinalitan parang this is it ata yung ginawa Magpasikat. Oo. This is it, kalaban yun. This is it. Oo. Parang may ginawa din sila Oo, kalaban iniba yun. nila yung parang Magpasikat, Na- ginawa. Yung segment nila na Ginawa magpasikat, nilang show, oo, for ayan. 2 weeks yata, parang ganun. Tsaka yun, pa kine-question ng mga tao, yung si Wally Bayola nagmura. Oo, narinig sa live TV. ay yung nag-apologize. Oo, yun naman ang sinasabi kasi nag-apology daw agad. Nag-apologize agad si Wally. Unlike kila Ate Vice na parang matigas pa, na parang hindi walang mali sa ginawa namin. Parang gano'n. ang hirap din talaga, no, pagka yung nakokotap kayo nung moment, hindi mo rin namamalayan. Na-off guard. Oo, diba? Kasi hindi naman na ako hindi ko siya i-judge as bastos or ano. Alam kong gano'n lang si Ate Vice, comedian siya at baklaan, Given gano'n. na yun, Oo, no? given lang yun. Oo. Hindi naman ibig sabihin ay bastos siyang tao. At saka syempre, hindi naman niya siguro sinasadya, hindi naman siguro siya anong tao na, hey, gagawin ko to para masuspend kami. Wala naman siya. Oo, intention sino ba ganun, naman ang diba? gustong Talagang masuspend? the moment lang talaga yung nangyari. Oo, so yun na nga. Sana maayos itong usaping ito dahil for sure marami talagang fans ang Showtime. Marami talagang nanonood sa Showtime. Marami talaga. Oo, marami. At sa lahat ng mga show sa TV, talagang gamitin nyo para maka-inspire kayo, para kapulutan kayo ng aral, may matutunan ang sambayan ng Pilipino. Yan, oo. Kasi parang may part din talaga na kung hindi it Bulaga, Showtime yung papanoorin mo, especially yung mga banter nila, Oo. Ann Curtis, Vice Ganda, Jong Envong. Iba din talaga yung hirit, parang tropa-tropa lang din talaga yung nakikita mo sa TV. Kaya medyo parang at home ka and at ease ka kapag nanonood ka na. At saka yung mga noontime show, parte na talaga ng bawat tahanan. Kasabay natin Oo, Ang sarap kumain pag Oo. nanonood ka. Kahit mag-isa ka, di ba, buksan mo lang yung TV, tapos naririnig mo yung mga noontime show, para ka na rin, At matatawa ka talaga. Yes. Matatawa ka talaga, lalo na kay Ate Vice. Matatawa ka talaga sa kanya. Parang mawawala makakalimutan mo yung stress mo. Parang si Jackie de Belen, ang maling dog na si Jackie de Belen, at si Nonilyn Villaflor. See you, Tita Girly How, next week. See you, Tita Girly. Ito na yung pasalubong mo. We miss you. So, ayun na, ano ang boto nyo? Dapat bang isuspend o hindi ako? Siguro isuspend na lang para matigil na yung mga usapin. Tapos pagbalik nila, anuhin na nila, iwasan na nila. Kasi hanggat hindi sila nasususpend, merong ay, ano ba yan? Hindi na-suspend. Para matigil na, sige go, isuspend na. If, sa akin, if talagang valid yung reason, talagang para maging fair and hindi din unfair dun sa kabila, pwede naman talagang suspend if nakita naman talaga na may valid reason and ayun, binoto talaga ng board of directors ng MTRCB. Sa akin siguro suspend na lang din talaga. Kasi kung hindi, mas magkakaroon pa ng apoy mas lalaki yung issue. Di ba? Kasi sasabihin ng mga tao, ba't hindi sinuspend niya? Bakit yung iba? Ganito, ganyan, di ba? Yes. Yun na nga, spend na lang para matigil yung mga usapin na Tanggapin na yan. lang para tapos na. Total, makakapag-air pa rin naman sila. Pero, dapat silipin din yung ibang dapat fair program. and square. Oo. Yes lang, dapat. Kung kailangan silang masuspend, isuspend din sila. Or if hindi pa suspension for warning pa lang, Mm. talagang dapat mabigyan din sila ng letter. Pero dapat alalahanin ng mga TV shows ito, ng mga host, dapat pag binigyan kayo ng warning, buti nga binibigyan pa kayo ng warning, Oo. di ba? Hindi kayo agad sinususpend. Hindi yung So, talagang dapat, chinuchugi, oo. ha? Nakakatakot yun. At ang importante dyan, hindi tayo ang machugi. Oo. Kaya dapat sumunod din tayo sa mga rules. Naman. Oo. Siyempre, bago ang lahat, pasalamatan muna natin ang ating mga minamahal na sponsors bago tayo magpaalam. Yes. Overtime na tayo. Yung last na video bago yung ano. Isyong Arman. Tatak Gel.
Alagang Len. Dedikasyon at aksyon. B. Chato. BCDRRMO. The Chick O. Sugar Shapewear. Knickerbocker. Queen White. Californian Bloom. Ayan, maraming salamat. Sana dumami pa yung sponsors natin. Yes, sige lang po. Sana dumami yung mga commercial natin. Go. Mag-PM lang po kayo. Oo, mga para bonggang-bongga ang City of Life, City of Binyan. Ayan. Maraming salamat sa ating magandang station manager, si Ma'am Marie Bonacqua. Siyempre sa Big 3 Mayor Arman Dimagila, Vice Mayor Jel Alonte and Congresswoman Len Alonte Nagia. Ayan, maraming salamat sa Team Avid. At syempre sa mga staff ng Chato. Magandang Syempre gabi sa po. ating tech for tonight. Bryle. DJ Bryle is in the house. Ayan, kahit ano na, gabi na talagang sinasamahan pa rin niya tayo. Yes. So baka meron kayong mga ipopromote, Bernadette, ang mga ano mo, ang mga gigs mo. Siyempre, once again pa rin, every Friday nights, Casa Bueno po. Ayan, and of course, if you need entertainments and performance. Minsan kaya dalawin ka namin sa Casa Bueno. Ay, sige, dalawin niyo po ako doon. I-vlog Puntahan niyo natin ako yun. doon. Tapos yan, ako, ano bang ganap ko ngayon? Makikita nyo si... Sa Trimex, kita-kita tayo September 17 sa Grand Orient. Sa library na makikita ka din nila doon. Ay, oo! Sa Binyan City Study Center. Wow. Magpagawa kayo ng account sa akin para makapag-free internet kayo, free computer access. Oo. So, ayun na, may PM nyo lang po kung gusto nyo din po ako makita. Nandiyan lang po ako sa tabi. Baka may binibenta ka. Wala na mo. Hincha. Ayun po, ayun, if may mga event po, gumagawa din, nag-freelance hosting din po ako if ever. Taray. Siyempre si Bernadette, di lang kumakanta yan, nag-hosting. Yes, kami tayo tatlo na. Kami pa Oo, din tayo po nila kami Keka. Ang Oo. saya niyan. Yes. Malapit na mga events, alam nyo na ha. Siyempre. Ayun po, aking on-semi family. Hello, see you tomorrow. Ayun ba ang ano mo? Sa on-semi. Di ba meron dyan sa Carmona? Sa Carmona and sa Alabang. Sa Alabang yung side. Sala, ibang level. Oh. Sana makatikim naman tayo ng Naman. Ng on. Ng makina. Ano ba mga pinoproduce nun? Mga parts. Ng? Iba-iba eh. Depende sa site. Kasi yung site na sinusupport ko sa North America. Solo? Bongga, North America! Hello guys. Can't hear you. Ayan, maraming salamat. Sana mag-good vibes ang buong linggo natin. Oo. Yes. Magkaroon tayo ng masaya at masiglang Monday morning. True. Pasok tayo. Monday na Monday, kailangan pumasok tayo para buong linggo yung energy natin ibuhos natin. Kaya nga tayo nandito para simulan natin with positive energy and vibes ang kanilang buong linggo. Sasamahan namin kayo hanggang sa susunod na Sunday. Dito pa rin sa pinakabagong nakakalokang program ng Radyo Binyan, ang Gandang Linggo Binyan! Kwana glutathione sarai. Get the glow by taking care of our bodies from inside and out. Made of powerful components such as Japanese glutathione, marine collagen, and vitamin E. Find solution to your skincare problem right away. If you are interested, shop now. Services offered: facial treatment, laser treatment, toning, permanent hair removal, warts removal, skin lifting, skin firming, skin rejuvenation. Your beauty is important to us. From Dr. Chona Mamalo. Clinic hours Monday to Sunday, 6 p.m. to 9 p.m. Located at Commercial Unit Number 1, Pure Gold Building, Pasita Complex, San Pedro, Laguna. Liwanag Cafe Binyan, a combination of a cafe, restaurant, and a bar, where everyone can enjoy their favorite silog, pasta, burger, pizza, coffee, and many more meals, either in store or in the comfort of your home. Liwanag Cafe Binyan is open from 10 a.m. to 2 p.m. and we also deliver straight to your doorstep. Also, we are looking for a place to celebrate your events. Well, Liwanag Cafe Binyan has got you covered with our various events packages. Visit or message us on our Facebook page to know more about events package. We can't wait to see you.
Kaliwanag. Stressed? Grab a Mango Madness. Always good, always fresh. Located at Manaba Street, Barangay San Antonio, City of Biñan, Laguna. Also available, Sweet Candy Milkshake. For franchise, you may contact at 0968-704-0744 or at 0906-253-3851. My choice, my taste. Mango Madness. Lagi pang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo, bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na may lecithin, DHA, prebiotic at probiotic na tumutulong upang palakasin ang immune system ng ating mga anak. Tumutulong din upang mapataras ang kanilang memory at pag-treat sa neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya upang maging malakas at maging matalinong ating mga anak sa kanilang school, mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, ang Memory Advance Syrup mabibili sa mga butika. Are you ready for an extraordinary dining experience? Join us at Vera and Basuti Biñan, where we bring you the delightful flavors of ASEAN cuisine, serving Japanese, Filipino, and Chinese dishes all in one place. Kaya tara na, step into our warm and inviting ambience, perfect for creating unforgettable memories with your loved ones. Celebrate special occasion, indulge in a romantic dinner, or simply treat yourself to a delightful meal with friends. Dito sa Vera and Basuti Biñan, we're not just about great food. We're about creating a community where delicious meals are shared with love. Come and experience the magic of ASEAN cuisine like never before. Visit us at Vera and Basuti Biñan, conveniently located near LTO Calalay, Biñan, Laguna. See you soon! Uy, maikwento ko lang. Ano yun? Ang sarap talaga ng kape at pastries dito sa Maha Cafe Plus Donuts, no? Oo naman. Super yummy dito sa Maha Cafe Plus Donuts. Ang brewed coffee nila, sobrang bango. At yung donuts, freshly baked, kaya napakalinamnam. Yes naman. Lalo yung paborito kong frappe. Bumili na nga ako para kay Mahal. Ay, taken ka na pala. O siya, babayaran ko na yung order ko. Maha Cafe Plus Donuts. Located in Southwoods Mall and Pavilion Mall. City of Biñan, Laguna. Oo nga pala, may free delivery promo po sila within Biñan and selected parts of Santa Rosa, San Pedro, and Carmona. Maha Cafe Plus Donuts. Bring home the goodness.